Part 5. Ilang segundo kaming nakatitig sa isa't isa. Ako na tinitimbang sa utak ko yung sinabi niya, habang siya naman ay sinusuri ang reaksyon ng mukha ko. Kung wala pang bumusinang sasakyan sa likuran, wala siyang balak na bawiin ang tingin niya sa akin. Nakuha pa niyang ngumiti. Umiling ako sa sarili ng humandar na muli ang sasakyan. Gusto ko ring patigilan ang puso ko sa malakas na pagkabog nito. Hindi na dapat ako makaramdam ng ganito dahil lang sa sinabi niya. Hindi tama yung ganito. You are crazy, saad ko habang masamang nakatingin sa kanya. Masay daw siguro talagang napuruhan ang ulo niya noong naaksidente siya kaya parang hindi na niya iniisip pa ang mga salitang lalabas mula sa bibig niya. Maybe I am. Lumingon ito sa akin gamit ang seryosong mukha. The years without you did make go mad. Mariin kong kinagat ang ibabang labi ko. Kahit naramdam ko ang tubig sa katawan ko, hindi ko maiwasan ang hindi makaramdam ng init ng ulo dahil sa kanya. How can you say that when you are already in a relationship, Shino? Gigil kong tanong. Naikuyong ko rin ang mga kamao. Gusto ko siyang sapakin para matauhan siya ngunit hindi ko yun pwedeng gawin dahil nagmamaneho siya. Hindi ba niya naiisip si Ira nang sabihin niya ang mga salitang iyon? Masyado ba siyang na-overwhelm sa pagbalik ko na nakalimutan na niya na may girlfriend na siya? Kunot ang noo nito nang lumingon sa akin. Parang hindi niya naintindihan ang sinabi ko dahil may nakapintaring pagtatanong sa mukha niya. What relationship are you talking about? Naguguluhan niyang tanong. Mapakla akong tumawa. Si Ira, Shino. Ano, bigla mong nakalimutan ang girlfriend mo? Sarkastiko kong pahayag. Mas lalong naidpina ang lukot sa noo nito kahit na nakatuon ang paningin niya sa daan. Hindi ko maglang siya nakitaan ng ibang ekspresyon bukod sa naguguluhan. Ira H is not my girlfriend, may diin niyang sabi. If what she said earlier is what made you think she's my girlfriend, your conclusion is wrong. We didn't take a shower together, alright. Matalim ko siyang tinitigan. Ako pa ang mali sa conclusion ko ngayon. Halos maghalikan na nga sila sa harapan namin noong nasa KTV bar kami. Idagdag mo pa yung mga hawak at haplos niya kay Ira noong nasa bahay. Muli akong umiling. Dapat ay ipakita ko sa kanya na wala na akong pakialam. Dapat ay hindi niya makita na apekto pa rin ako sa kanya at sa bawat sinasabi niya o sa mga kilos niya. You know what? I don't care. Either she's your girlfriend or not, it doesn't matter to me, pahayag ko. Shino, wala na akong pakialam sa'yo. I tried to sound like I didn't care anymore, pero sa kaloob-looban ko, ako mismo, nakaramdam ng kurot dahil doon. But people can lie, right? And that's what I'm doing right now. Mas lalong tumindi ang kurot sa dibdib ko nang balingan niya ako ng tingin, at makita ang nasasaktan niyang ekspresyon. Pero hindi yun nagtagal dahil humalo ang galit sa mga mata niya. You really do have the ability to shatter me once more without feeling guilty, huh? If that's the only way to make him stop this, then I'd rather hurt you as both than hear other people say nasty things about you as about me. He is making a name now, and I'm sure if he continues this, he'll get judged by the people around him because of me just like what happened before. At ayoko nang maulit iyon. Ayoko nang humarap sa mga tito at tita namin na puro panghuhusga ang mga makikita mo sa mga mata nila. Ayoko nang maulit yung mga araw na hindi ako kayang tingnan ni mommy at daddy dahil parang masusuka sila. Ayoko na ring mahusgahan katulad ng nangyari noon. Kahit na hindi kami magkadugo, kahit na hindi na kami magkaapelyido ngayon, hindi pa rin mabubura yung katotohanan na naging magkapatid kami sa mata ng ibang tao. Because I don't love you anymore. Tipid akong ngumiti. Wala na akong nararamdaman para sa'yo. I have already moved on from you, and I think you should too. Don't lose yourself again because of your feelings for me. Umiling ako sa kanya. Nanatili ang mga mata niya sa kalsada. Nakita ko ang isang malungkot na ngiti na sumili sa mga labi niya. At least I'm brave enough to lose myself again with someone I truly wanted, wika nito. Should I congratulate you for moving on from me that easily? Lumingon ito sa akin, while I'm still stuck on you. Despite the fact that I still feel saudade because of you. Hindi ko na lang siya sinagot. Ayoko na ring patulan pa yung sinabi niya para lang hindi na hamaba ang usapan namin tungkol sa ganito. Akala ko talaga,
wala na ako sa kanya, Nakita ko kasi sa mga mata niya na masaya na siya kay Ira. Pero hindi naman ako bumalik dito para balikan siya. Wala rin naman akong plano na balikan pa siya kahit na sinabi niyang hindi naman niya girlfriend si Ira. Mas lalo kong naramdaman ang panlalamig ng bumuntong hininga ito. Parang may mabigat siyang dinadala at sa isang buntong hininga na lang niya napiling pakawalan iyon. Inihinto niya ang sasakyan sa tapat ng bahay nang makarating kami. I should have let go earlier, rather than holding on for so long, mahina niyang sabi. I was scared to move on because I didn't want to accept our fate as strangers but you already did. Matipid itong ngumiti ng bumaling ang ulo niya sa gawi ko. Tinuro niya ang pintuan ng sasakyan saka na itinuon ang paningin sa unahan. Alam ko ang gusto niyang iparating ngunit nanatili akong nakaupo. Hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit hindi pa ako bumababa. Do you hate me now? Kinagat ko ang dila ko nang lumabas ang mga salitang iyon mula sa bibig ko. Bakit ko pa tinatanong ang ganun? Pagak na tumawa si Chino habang naiiling. I don't, but it hurts too much to be around you now. Get off. May pupuntahan pa ako. Gusto ko pa sanang manatili sa loob ng sasakyan ngunit ayoko nang pabigatin palalo ang sitwasyon. Baka tuluyan na niya akong ipagtabuyan kapag hindi pa ako lumabas. Marahan kong binuksan ang pintuan saka na bumaba. Kinuha ko rin yung bag ko sa may backseat. Pagkasarado ko sa pintuan ay pinaharurot na niya paalis ang sasakyan. Nanatili lang akong nakatayo habang tinatanaw ang sasakyan niya na hindi ko na makita pa. Hindi ko na rin maramdaman ang bawat patak ng ulan na tumatama sa akin. Gusto kong bawiin yung mga sinabi ko dahil hindi naman totoo. Sure I still have feelings for him. Hindi naman iyon nawala kahit matagal ko siyang hindi nakita at nakasama. Pero akala ko talaga, masaya na siya sa iba dahil nakita ko naman iyon. Hindi ko lubos maisip na ako pa rin ang gusto niya hanggang ngayon. Pero mas mabuti ng tuluyan na kaming tumigil. Takot na akong umulit dahil alam ko na ang magiging resulta kung sakali. Baka sa puntong bumigay ulit ako sa nararamdaman ko para sa kanya, hindi na ako tanggapin ng mga Fontanilla. Ayla, what are you doing there, anak? Mabilis akong napaharap sa bahay at nakita si Daddy. Nagmamadali nitong dinampot ang payong. Patakbo naman akong lumapit sa may gate saka iyon binuksan para hindi na niya kailangang lumabas. Where have you been? Bakit basang-basa ka? Magkahalong pag-aalala at paninermon ang tinig nito. Galing po ako sa sementeryo, di. Binisita ko po sina lolo't lola, at saka si mama. Naabutan po ako ng ulan doon, paliwanag ko. Lumabas rin mula sa loob si Mommy at nagulat na makita akong basang-basa. Kaagad rin naman siyang pumasok sa loob para ikuha ako ng pamunas. Pinilipat ko ang damit na suot ko at pinagpag ang pants. I know this is useless. Wala na talagang tuyo sa akin sa mga sandaling ito. Pati yung laman ng bag ko, sigurado ring basa na lahat. Is that why you're calling a while ago, Ayla? Tumango ako. I'm sorry. My phone ran out of battery. Nakita ko na lang pag-uwi ko dito. I called you back but you were out of reach. My phone died too. Tumawa ako. Mabilis na ibinalot sa akin ni Mommy ang tuwalya nang bumalik siya dito sa terrace. Kinuha naman ni Daddy ang bag para ilagay na sa loob. Sinong naghatid sa'yo dito? Tanong ni Mommy habang pinupunasan ko ang sarili ko. Sandali akong tumigil sa pagpupunas at naalala iyong huli niyang sinabi. Si Kuya po. Umalis rin siya kaagad, may pupuntahan pa daw po siya. Siguro ay kailangan ko nang umalis dito para hindi ko na siya masaktan pa. Para rin hindi na siya mahirapan. Hindi ko alam na ganito yung magiging resulta. At hindi ko rin naman intensyon na saktan siya. Ayoko na lang talagang maulit yung nangyari noon. Maligo ka na niyan, Ayla. Baka sipunin ka pa, paalala ni Mommy. Ngumiti ako sa katumango. Nauna nang pumasok sa loob si Mommy. Nang medyo wala nang tumutulong tubig sa ay sumunod rin ako kaagad sa kanya. Dumiretso ako sa kwarto para maligo na. Pinag-isipan kong mabuti kung tatawagan ko ba ang tatay ko para magpasando na sa kanya dito o hindi. Gusto kong umalis ngunit alam ko sa sarili ko na gusto pa rin manatili dito. Gusto ko na lang ito. Subalit alam ko na pareho lang kaming mahihirapan kapag nanatili pa ako dito. Kinuha ko ang phone saka muna pinunasan bago i-charge.
Bago ko tawagan ang tatay ko at sabihin ang gusto ko, kailangan ko munang magpaalam kay mommy at daddy. At ngayon na iniisip ko pa lang ang sasabihin ko, nahihirapan na ako. Lumipas ang oras na nanatili ako sa kwarto habang binabalikan ang mga sinasabi ni Chino. May parte sa puso ko na gusto siyang balikan, gustong sabihin na may nararamdaman pa rin ako sa kanya hanggang ngayon, ngunit samasagi rin sa isip ko yung mga nangyari noon. At iyon ang pumipigil sa akin na gawin iyon. Nang maghahaponan na ay tinawag na ako ni mommy. Medyo nagulat ako nang makita si Chino na nakaupo na sa harapan ng mesa. Lumunok ako at umupo sa bakanteng upuan sa tabi niya. Napakagat ako sa ibabang labi ko nang bahagya siyang umusag palayo na parang natatakot sa akin. Hindi ko na lang iyon pinagtuunan ng pansin. May pinag-uusapan si mommy at daddy habang kumakain kami. Na-tempt akong sabihin sa kanila ngayon na uuwi na ako sa probinsya ngunit kinakabahan ako. Natatakot akong makita ang magiging reaksyon nila kapag pinalabas ko ang mga yun sa bibig ko. Mom, Dad, tawag ko sa kanila nang mabuo ko ang lakas ng loob. Pareho silang tumigil sa pagsasalita at tumingin sa akin habang nakangiti. What is it, anak? Si mommy. Makailang ulit akong lumunok dahil sa kaba. I'm going back to the province. Itinikom ko ang bibig ko matapos kong sabihin iyon. Kaagad ring lumagapak sa plato ang paningin ko nang makita na biglang lumungkot ang mga mukha nila. Malamig naman ang naramdaman ko sa may gilid ko double sa tingin sa akin ng katabi ko. You are usual ni mommy pero kaagad rin itong huminto. I thought you're gonna stay here for long. Are you not going to celebrate your birthday with us? Mabilis akong nagangat ng paningin sa kanya. Gulat kong sabi. At bigla kong natanto ko na birthday ko na nga pala next month. Hindi ko naisip ang tungkol dun. Your mom and I already have plans for your upcoming birthday, Ayla, ani daddy sa nangungonsensyang tinig. We have been missing your birthday for 4 years. Malungkot itong ngumiti. Akala ko, dito ka natitira. Aalis ka rin pala ulit. May pagtatampo ang tinig ni Dom. Kinagat ko ang inner lip ko nang makaramdam ako ng guilt. Ayaw mo na ba dito? Malumanay na tanong ni mommy pero bakas na bakas sa tinig niya ang lungkot. Ayaw mo na ba sa amin? Mabilis akong umiling at sisigot na sana nang biglang magsalita si Chino. If she wants to leave, let her leave, malamig na saad niya. You've been like begging her for years to come back here. Now that she has granted your request, let her go. Let the girl leave. Parang tinusok ng kutsilyo ang dibdib ko dahil sa mga sinabi niya. May kung ano ang bamara sa lalamunan ko habang nakatungo sa pagkain. Chino, saway ni daddy sa kanya. What, dad? Ayaw na nga niya dito, ba't niyo pa pipilitin? Sa kanya mismo nang galing na babalik na siya doon sa probinsya, di ba? Hayaan niyo na. Iritin niyang pahayag, at padabog na ibinagsak ang kutsara at tinidor na hawak niya sa plato. How can you say that to your sister, Chino? Galit na saad ni mommy. Oh, please, she's not my sister. Parang nandidiri pa siya nang sabihin niya iyon. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya sina mommy at daddy. Maging si Yaya ay namilog ang mga mata. Gumuhit naman ang sakit sa dibdib ko dahil doon. Why would you say that, Chino? Don't you want her here? Don't you want her to stay here with us? Ani mommy sa nanginginig na tinig. Of course I do. I want her to just stay here like you do. Mariin niyang sabi. Watch your language, Chino Alaric, banta ni dad na halata ang pagtitimpi. Marahas na tumayo si Chino at nagmarcha paalis. Bigla akong napapikit at napailing. Hindi ko kayang marinig na napapagalitan siya dahil sa akin. Mom, Dad, it's okay, awat ko sa ngumiti. I'll be back after a week. I promise to celebrate my birthday here with you. I gave them my reassuring smile. It has been 4 days since I got back here in the province. At parang nakikita ko pa rin ang malungkot na mukha ni Daddy, Mommy, at Dom nang sunduin ako ni Dada. Halata sa kanila na ayaw nila akong paalisan, ngunit wala na silang nagawa dahil sinabi ko na rin sa tatay ko na wala namang naging tanong kung bakit bigla akong nagpapasundo. Pinag-usapan rin nila ang tungkol sa birthday ko at doon sa plano nila. Nakiusap pa si Mommy kay Dada na pumayag siya. Wala namang problema kay Dada iyon, at natuwa pa siya sa plano nila para sa akin.
Hindi ko na rin nakausap si Chino bago ako umalis. Ilang beses ko siyang binalak na kausapin ngunit nanatiling balak na lang iyon dahil ilag na ilag siya sa akin. Isa rin siguro sa hindi niya matanggap ay iyong kailangang makiusap ng mga magulang niya dahil lang sa akin para sa akin. Ayla, oh, tumingin ako kay Mateo na inaabot sa akin ang isang baso na may laman na sa tingin ko ay buko juice. Umupo ako mula sa pagkakahiga sa duyan saka iyon kinuha mula sa kamay niya. Thank you, nakangiting wika ko. Nandito ako sa rancho kasama si Terence at ang mga kaibigan niya. Naisipan nilang kumuha ng mga buko dahil maraming nakatanim dito at may mga bunga na. Malilim rin dito sa pwesto ko dahil sa mga puno kaya hindi ko masyadong ramdam ang init ng araw. Kailan ka ulit luluwas niyan? Tanong ni Matt. Humawak pa ito sa lubod ng duyan na nakatali sa trunks ng puno. Ihahatid ako ni Dada sa Saturday, tugon ko saka uminom. Parang napakabilis ngang lumipas ng araw dahil malapit na naman akong bumalik doon. Siguradong hindi na naman matutuwa si Chino kapag nakita niya ulit ako. Para sa kanya naman kaya ako umalis, ayoko na siyang mahirapan. At saka para na rin mawala na yung kung ano ang nararamdaman niya para sa akin. Kung hindi lang nabanggit ni Mommy at Daddy ang tungkol sa birthday ko, hindi na ako manganggako na babalik pa ako doon. Mas gusto mo ba doon kaysa dito? Yuzisa ni Mateo. Bahagyang kumunat ang noo ko sa tanong niya. Paano ko ba sasagutin iyon? Gusto ng isip ko dito, pero yung puso ko, gusto doon. Pareho lang, tipid ko siyang nginitian. Maya-maya pa ay pinuntahan na kami nila kuya. Nakiupo ito sa duyan kung nasaan ako kaya kinailangan kong umusag para bigyan siya ng espasyo. Ayaw kaming isama ng kuya mo sa paghatid sayo sa Sabado, sumbong ni Jom saka ininguso si Terence. Sinulyapan ko ng tingin si Terence na nagkakamot ng kilay habang nakangisip. Baka magkalat kayo dun, asar ng kapatid ko, anong tingin mo sa amin, boss? Marunong naman kaming makibagay sa ibang tao, depensa ni Jom. Hindi pa ba kayo nakakapunta dun? Tanong ko at tiningnan sila isa-isa, hindi pa. Umiling si Kuya Ando, hindi pa kami nakakalabas sa probinsyang ito. Hinarap ko si Terence saka ikinalawit ang kamay ko sa braso niya. Tumingin naman ito sa akin nang may pagtatanong. Isama mo sila, kuya. Para marami tayo sa sasakyan. Humarap ako sa mga kaibigan niya. Maraming pwedeng pasyalan doon. Malapit lang rin yung mga club. Matamis akong ngumiti sa kanila. Nagningning ang mga mata ng mga kaibigan ni Terence doon sa sinabi ko. Kahit si Mateo ay natuwa. Ilang minuto nila siyang pinipilit na isama sila sa Sabado. Nang pumayag si Terence ay natuwa silang lahat. Nagplano na nga sila ng gagawin dun at naisip ang magstay na lang dun kay Lola. Sinabi ko na rin sa kanila ang tungkol sa birthday ko at in-invite sila. Ang sabi kasi ni Mommy at Daddy ay pwede ko namang papuntahin ang mga kaibigan ko dito doon. Nang mag-aya nang umuwi si Terence ay naiwan pa doon ang mga kaibigan niya. Umupo ako sa sofa nang makarating kami sa bahay. Sinundan ko ng tingin ng kapatid ko na papalapit sa akin. Sigurado ka na gusto mo silang isama sa paghatid sayo? Tanong ng kapatid ko habang umuupo sa tabi ko. Nakangisi pa ito sa akin at hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa isipan niya. Why not? Kunot noo kong tanong. Ayaw mo ba na makapasyal ang mga kaibigan mo dun? Hindi pa daw sila nakakapunta dun. Mas lalong lumapad ang ngisi niya. Hindi lang pasyal ang gagawin nila dun, Ayla. Lalo na si Matty Boy. Tumawa ito. He was planning to talk to your dad. Hindi ba sinabi sa'yo ni Dad na kinausap na siya ni Mateo tungkol sa'yo? Napasinghap ako at nanlaki ang mga mata sa sinabi ng kapatid ko. Medyo kinabahan rin ako. Seryoso ka? Sinuri kong mabuti ang hitsura niya. Baka gumagawa lang to ng istorya para matakot ako na isama ang mga kaibigan niya. I am, tumatango nitong sabi. Nandoon pa rin yung ngisi niya sa mga labi. Walang nabanggit sa'yo si Daddy. Nagpaalam si Mateo sa kanya na liligawan ka. Umawang ang bibig ko at hindi naging comfortable sa upuan. Ibig sabihin, seryoso si Mateo. Talagang ginawa niya yung sinabi ni Doreen. At plano rin niyang kausapin si Daddy. Oh, my gosh. That guy. Ba't ngayon mo lang sinabi yan? 4 na araw na ako dito. Hindi mapakilang wika ko. Nakausap ko naman si Mateo sa mga lumipas na araw, at kanina rin pero wala akong nakikitang kakaiba sa kanya.
Wala rin siyang nababanggit tungkol dun. Inimbitahan ko pa man rin sila sa birthday ko. I'm sure makikita ni Mateo si Dad doon. Ngayon pa lang ay kinakabahan na ako. I thought you already had an idea about it, cool niyang sinabi at nagawa pang samandal. Ano ang sinabi ni Dada kay Mateo? Ikaw daw ang tanungin kung gusto mo. Itinaas nito ang mga kilay. Seryoso talaga si Mateo na gusto niya ako. Tanong ko, hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa sarili. Yup, matagal na niyang sinasabi sa akin, binabawalan ko lang. Tumanggo-tango ako. Wala namang problema sa akin kung gusto niya ako, leon nga lang ay hindi ko siya gusto. Pero syempre, hindi ko yun sasabihin ng diretso sa kanya. At kung aaminin niya mismo sa akin siguradong tatanggi ako. Wala akong naramdamang kakaiba kay Mateo o kahit na kanino sa mga kaibigan ni Terence. Mababait silang lahat sa akin at hindi iba ang turing nila. Pakiramdam ko nga ay prinsesa ako kapag kasama ko sila dahil ako lang ang nag-iisang babae sa grupo nila. Ba't mo siya binabawalan, kuya? Ngumiti ako nang maging kalmado na ang sarili ko. Hindi mo ba siya gusto para sa akin kung sakali? Tinaasan niya ako ng mga kilay saka humugot ng hininga. Kung gusto mo, di gusto ko rin. Matanda ka na. Matamis itong ngumiti sa akin. Ang tanong yung isa mo kayang kuya magugustuhan si Mateo para sayo. Sa tingin ko hindi. Umiling ito at muling nanembalik ang nakakainis nitong ngisi sa mga labi. Hindi ko napigilan ang sarili ko na mapairap. Alam kong alam niya ang tungkol sa amin ni Chino. Actually, nagtanong nga din siya sa akin noong umuwi ako dito kung may naging problema ba sa mga fontanilla kaya biglaan akong nagpasando. Sinabi ko lang na wala naman. Ako lang talaga yung nagkaroon ng problema kaya bigla akong bumalik dito. Hindi ko sinabi yung pag-uusap namin ni Chino at yung mga sinabi niya noong kumakain kami. Hindi na nila iyon kailangang malaman pa. Bakit naman hindi? Hindi naman mapili si Chino, wika ko sa normal na tinig saka umiling. Bigla akong umiwi ng malakas itong humalaklak kasabay ng pagtapik niya sa balikat ko. He really won't choose if he only wants himself for you. Pinalo ko ang hita niya at pinanlakihan siya ng mga mata. Lalo pang lumakas ang tawa niya. Shut up! I hissed at him. Anong alam ng isang to para sabihin yun? Sigurado ako na sa mga sandaling ito ay ayaw na akong makita ni Chino. Galit na iyon sa akin. Do you still like him? Tanong pa ni Terence. Tumingin lang ako sa kanya at hindi sinagot yung tanong niya. Hindi ko masabing hindi, at ayoko ring sabihin na oo. There are some questions better left unanswered. At isa yung tanong na yon sa mga hindi ko na dapat pang sagutin. Tumayo ako at nagpaalam ako sa kanya na papasok na sa kwarto, ngunit hindi pa man ako nakakahakbang ay tumunog na ang ringtone phone ko. Agad kong sinagot ang tawag ni Rian. Muli rin akong umupo sa tabi ng kapatid ko. Pupunta kami dyan sa Saturday, masayang pahayag ni Rian. Kumunat ang noo ko at tiningnan kong si Rian nga itong tumatawag sa akin. Ha! Naguguluhan kong sabi. Baka namali lang siya ng tinawagan. Ang sabi ko, pupunta kami dyan sa Sabado. Mataray nitong ulit. Mas lalong nangunot ang noo ko. Sinulyapan ko pa ng tingin si Terence na nakatingin sa akin habang may pagtatanong ang mga mata. Dito, paninigurado ko dahil baka akala nila na ay nandoon pa ako kila mommy. Sinabi ko naman sa kanila na babalik na ako sa province noong nakausap ko sila. Nawala ba sa isip niya yun? Nakalimutan ba niya na umuwi ako dito? Yes, Jan. Sasanduan ka namin kaya huwag ka nang magpahatid. Nalasahan ko ang excitement ni Rian sa tinig niya. What? Gulat kong sabi. No need, Rian. Ihahatid ako nila Dada sa Sabado. At saka, malayo to. Hindi niyo naman alam. We do. Angal nito. Anong akala mo sa amin? Basta by Saturday. Maybe before or after lunch, nandyan na kami. Sunday na tayo bumalik dito noon. Ipasyal mo muna kami dyan. Ilang sandali akong natahimik habang pinoproseso ko ang sinabi niya. Ihahatid, agad na pinutol ni Rian ang sinasabi. No, no, no. Sasanduan ka namin dyan. Nag-usap-usap na kami. We're not sure if you'll come back here. So to be sure, we decided to pick you up. It might take another year for you to come back here, you know. Babalik ako. Pilit ko. Ang layo dito, Tsaka, sigurado ba kayo na alam nyo to?
Baka maligaw kayo. Don't worry, Ayla. Alam nung nakuha naming driver ang lugar na yan. Sabihin mo na sa daddy mo na sisunduan ka na lang namin, ha? Ipasyal mo rin kami doon sa may hot spring na sinasabi mo. Ilang beses akong lumunok habang tula lang nakatingin sa center table. Mukhang seryoso si Rian sa sinabi niya. Ano ba kaya ang pumasok sa utak ng mga ito? Kayong lahat ba pupunta dito? Tiningnan ko ang kapatid ko na mukhang interesadong malaman ang usapan namin ng pinsan ko. Yep, kaming lahat. Well, maliban kay Diana, Liam, at Sean. Tumikim ako at nag-isip kung itatanong ko ba kung pati si Chino ay pati si Chino. Nakita ko sa sulok ng mata ko ang pagngisi ng kapatid ko kaya mahina kong hinampas ang tubod niya. Tumawa naman ito sa kaumiling. Of course, pati si Ira yata, kasama. Hindi pa sure pero gusto rin niyang pumunta dyan at doon sa may hot spring. Biglang pumate ang panlasa ko nang mabanggit ang pangalan na yun. Sinong maniniwala kay Chino na hindi niya girlfriend iyon? Okay, then. Sasabihin ko kay Dada. Yay! Okay, see you, Kuz. Hahanap na lang kami ng malapit na hotel na pwedeng tuluyan. Walang malapit na hotel dito, Rian. You have to go downtown just to find one. Malayo kami sa bayan. It's okay. Basta sa Saturday, nandyan kami. Natutuwa niyang sabi. Tumango na lang ako at hindi ko alam kung matutuwa rin na pupunta pa sila dito. Sino ba yung driver na nakuha nila? Sa bagay, pwede ko naman silang bigyan ng direksyon kung sakali man na medyo maligaw sila. Pwede rin namin silang sunduin sa may bayan. Ba't pati si Ira at Chino kasama? Ba't pumayag si Chino na sumama? O dahil gusto ni Ira kaya napilitan rin siyang sumama? Pagkatapos naming mag-usap ni Rian ay sinabi ko sa kapatid ko ang napag-usapan namin. Wala naman siyang naging pagtutol sa pagpunta ng mga pinsan ko dito, Leon nga lang ay kailangan ko munang ipaalam kay Dada ang tungkol doon. At medyo nakaka-guilty dahil hindi makakasama ang mga kaibigan ni Terence sa amin. Hindi ko rin alam kung mae-excite ako o kakabahan dahil kay Chino. Pabalik-balik ako ng lakad sa sala dahil sa sobrang kaba at excitement na nararamdaman ko. Minuminuto rin ang tingin ko sa phone na hawak ko dahil baka may text na ulit si Rian o kahit sino sa kanila. Madaling araw pa lang ay tumawag na siya sa akin kanina upang ipaalam na paalis na sila doon. Hindi na nga ako nakatulog pagkatapos noon dahil tinakasan na ako ng antok. Nakausap rin sila ni Dada kahapon at sinabing huwag na silang mag-book ng hotel dahil pwede naman silang lahat dito. May 2 guest rooms naman kami dito na ipinaayos na ni Dada para sa kanila. Maaga rin kaming namalengke para ipaghanda sila ng makakain. Parang may fiesta nga dito dahil ang daming ipinapaluto ni Dada ngayon para sa kanila. Tumawag na ba sila kung nasaan na sila ngayon? Lumingon ako sa may hagdanan at nakita si Dada na pababa. Ilang beses na rin niya akong tinanong tungkol sa mga pinsan ko. Siguro ay nag-aalala rin siya lalo na't malayo-layo itong probinsya namin at nakakatakot pa ang dadaanan mo. Sana talaga ay magaling yung driver na nakuha nila. Wala rin sanang maging aberya sa biyahe nila ngayon. Hindi pa, hinihintay ko nga po ang tawag nila, tugon ko. Lumapit sa akin si Dada at umakbay. Pinaupo niya rin muna ako dahil siguro napansin niya na hindi ako mapakali. Tumingin si Dada sa relo niya saka ngumiti sa akin. Malapit na siguro sila sa mga oras na to, wika niya. Baka nakatulog sila sa biyahe kaya hindi pa sila tumatawag. Tumango ako sa ngumiti. Humilig rin ako sa braso niya na nakaakbay sa akin. Mabuti na lang at wala akong narinig na reklamo kay Dada nang sabihin ko na pupunta ang mga pinsan ko dito. Hindi rin siya yumangal nang sabihin ko na susunduan nila ako. Masyadong mabait ang ama ko at ibinibigay sa akin ang lahat. Masyado nga daw siyang malambot pagdating sa akin, sabi ni Terence noon. Siguro ay gusto talaga niyang punan iyong mga panahon na wala siya sa tabi ko, at napunan naman niya iyon. Sobra-sobra pa nga kung tutuusin. Ngayon ko lang na-realize na ang swerte ko na nagkaroon ako ng 2 ama na mahal ako. Biglang sumagi sa isip ko yung napag-usapan namin ni Terence noong isang araw tungkol kay Mateo. Wala pa namang nababanggit si Dada sa akin hanggang ngayon, at ayoko na lang rin buksan ang tungkol doon. Hindi naman siguro big deal sa ama ko yun kaya hindi niya sinasabi sa akin. Hindi rin naman niya sinasabi na layuan ko si Mateo. Anong meron dito, boss?
Rinig kong tanong ng isang tinig mula sa labas. Ang aga daw kayong nakita ni nanay kanina sa palengke. Ang dami nyo raw pinamili. Mukhang nandito ang mga kaibigan ng kapatid ko dahil biglang yumangay sa labas. Darating ang mga pinsan ni Ayla, sagot ni Terence. Nagpaalam ako kay Dada na lalabas muna para puntahan sila. Para na rin medyo hamupa itong pagkabog ng dibdib ko. Darating daw yung mga pinsan mo. Salubong na tanong sa akin ni Kuya Ando nang daluhan ko sila. Nahiya pa ako ng konti nang makitang nakatingin sa akin si Mateo na mukhang naghihintay sa sagot ko. Yup, hindi ko lang alam kung nasaan na sila ngayon. Ngumiti ako, babae ba lahat? Ilan sila katao? Yuzisa ni Jom habang nakangiti. Mabilis itong napahawak sa likuran ng ulo niya nang sepukan siya ni Terence. Babae at lalaki, 9 yata silang lahat, tugon ko. Kasama na si Ira kung sumama ba talaga siya. Lumakad ako tungo sa tabi ng kapatid ko na naninigarilyo habang nakasando sa gilid ng nakaparadang Wrangler. Sasanduan ka na nila, si Mateo, tipid akong ngumiti sa katumango. Pati yung kuya ni Ayla, Matt, kasama, biglang sabi ni Terence. Kausapin mo rin habang nandito. Tingnan natin kung papayag siya. Mabilis kong siniko ang kapatid ko na napadaing habang natatawa. Napatayo naman ng tuwid si Mateo at nakita ko ang pressure sa mga mata nito dahil sa narinig. Ngumuso ako ng polanan siya ng asar ng iba, at yung iba ay panang cheer pa. Hindi na lang ako kumibo dahil ayoko silang sabayan. Pumasok rin sa utak ko yung sinabi ni Chino noong sinabi ko na may gustong manligaw sa akin dito. Mas lalo tuloy akong kinabahan dahil doon. At nakaramdam ng takot para kay Mateo kung sakali man nagagawin niya talaga na kausapin si Chino. Sana ay mawalan muna siya ng lakas ng loob ngayon. Huwag sana siyang magkakamali na kausapin si Chino dahil hindi ko alam kung saan sila mapupunta kapag ginawa niya. Sana rin ay walang magkamaling magbanggit ng tungkol doon kapag nandito na sila. Sigurado rin na makikilala nila si Chino kapag nakita nila siya. Hinahangaan siya ng mga kaibigan ni Terence dahil sa sport niya. Baka magulat pa sila mamaya kapag nalaman nila na siya ang kapatid ko. Umiinom ba ang mga yun, Ayla? O baka mamahalin na alak lang ang iniinom nila? Tanong pa ni Kuya Ando. Umiinom sila, Kuya. Hindi naman sila maarte. Ayos yan. At saka kung mamahalin ang gusto nila, nandyan naman si Boss Terence. Lumapit si Jom sa kapatid ko at minasahe ito sa balikat. Napailing naman si Terence sa kaibigan. Halos mapatalon ako nang marinig ko ang tunog ng phone ko. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko nang makita ang pangalan ni Rian sa screen. Hindi na ako nag-excuse sa mga kasama ko dito at lumayo na lang para sagutin ang tawag. We are almost there, ani Rian sa excited na tinig. At kung may ay lalakas pa sa pagkabog ang dibdib ko, ito na siguro yun. Naririnig kong nag-uusap-usap ang kasama niya sa background. Narinig ko pa ang pagtawag sa akin ni Yusuf at Greg.